Ang sikat na Japanese food na ramen, hindi na lang sa Japan at sa mga mall matitikman. Dahil sa isang kalye sa Maynila, ibinebenta ito at pinipilahan. Ang gayak ng kainang ito, animoy kiosk sa mga kalye sa Japan. Iyan ang pakulong negosyo ni Adriana Tron at kanilang mga kaibigan. Ito ang ramen sa kalsada na abot kaya. Yung usual na concept namin talaga is yung ma-attempt namin yung pangmasang ramen kasi usually na definition ng pagsa-ramen medyo mamahalin. So, in-attempt namin na makuha namin yung pangmasa ng ramen. So, street style talaga siya. 4 kaming owner dito, 4 din kami nagsimula, 4 din kami nagtutulak ng cart, nagluluto sa labas, naglalagay kami ng isang tent lang. And then, doon na rin kami nagluluto. Ramen ang naisip nilang produkto dahil wala pa raw ito sa kanilang lugar. Simula pa lang, challenge na sa magkaibigan ang kanilang negosyo. Medyo mahirap din kasi wala namang perfect talaga na unang luto mo pa lang eh. So hanggang sa natutunan namin hanggang dire-diretso na, wala naman kasi kami talagang malaking puhunan. Okay. So nag-start kami, I think parang tagsa 7,000 each, kaming 4. Meron sa amin na nanghiram ng pera. Katulad ako, nagbenta ko yung PS3 ng anak ko. So para magkaroon ng kahit konting puhunan. Para bumenta ang kanilang negosyo, gumawa agad sila ng gimmick sa kalye. So actually, ayun, nag-start kami ng mababang budget lang. So hindi naman kasi namin kaya talaga na kumuha ng pwesto sa mall. So nag-start kami sa simpleng cart lang. Pinabuo namin siya kung ano yung itsura niya ngayon. And then hanggang sa hindi namin namalayan na kumikita siya. And then na-roll lang, paikot-ikot lang. Dahil nasa kalye, mas mabilis daw nakahatak ng parokyano ang kanilang ramen. Dito rin nila nabuo ang pangalang Ramen Street. Nung unang open namin is, 2 lang yung lutuan namin. As in, 2 stove lang. And then, ngayon siguro nasa 8 na. Yung tables namin, 3 lang before. So, yun, nakikita namin na yung mga customer, yung mga taong kumakain sa amin, which is bumabalik sila. At dahil nakikilala na ang Ramen Street, kasabay ng kanilang asenso, mas dumami raw ang pagsubok sa kanilang negosyo. Nasa sidewalk lang kami. So challenging sa amin yon na minsan may tatawag, na papalisin kami. Kapag umulan, in-expect na namin na sobrang konti ng tao na pupunta. Pero hindi nawawala. Ang advantage naman doon, kitang-kita kami. Okay, kahit so, sinong dumaan. Kahit sinong dumaan. Kasi lagi kami nakikita eh. Kumbaga, agaw attention siya doon sa mga dumadaan. Kaya ang grupo ni Adriana Tron muling umisip ng ibang diskarte. Hanggang sa may inoffer sa amin na inoffer sa amin yung pwesto para naman doon sa kitchen. Correct. Okay. Pero ang concept pa rin, Ramen Street, kausap ko yung chairman namin dito para for the safety ng mga customer namin. Nag-request kami ng tanod na pwedeng mag-monitor dito sa area. Mas naging in pa raw sa kanilang mga suki na nasa kalsada ang kanilang kainan. Dahilan para maghain na rin sila ng iba pang Japanese food gaya ng rice meal at side dishes. Nung nagsimula kami, 5,000 pesos, masaya na kami. Siguro mga 20 to 30 servings a day of ramen. Masaya na kami doon. Hindi namin in-expect na, yun nga. So, kaya namin magbenta ng 200 to 250 ramen bowl only. Only, wala pang rice meal. Wala pa yung rice meal. Teka! Mukhang palaban ng sinimulang ito ni Adriana Tron. Magpapahuli pa ba ako? Siyempre, hindi. Ayan, panggabi tayo ngayon mga kapuso dahil ang negosyong ating pinuntahan dito sa Sampaloc, Manila, sa gabi daw lumalagare. Kaya tingnan natin kung bakit nila naisipan na gabi yung kanilang negosyo samantalang mahaba naman ang araw.
Ayan si Ron at si Nick ang merong ideya nitong may pakulo, nitong street ramen, ano? Hindi kayo nag-put up ng isang restaurant na doon. Actually po kasi, before wala kami nakikita dito na something unique sa kalye na ramen. Kasi before, lagi natin nakita na ramen nasa mall. Pagkano order niyo? 119 po. 100. Start po siya ng 119. 19. Yes po. Talaga naman palang abot kaya. At ngayong gabi, makikigulo tayo sa dagsa ng mga suki ng Ramen Street. Uy, ang sarap. Oh. Ayan, ito yung order ni Oliver. Si Oliver. Oliver, customer Oliver, please come over. Sa tingin pa lang masarap. Kaya kailangan matikman ko din yan. Titingnan natin kung 2 thumbs up tayo dito sa street ramen dito sa Sampaloc, Manila, okay? Siyempre, ito ang reward. Ayan, ako, eto na nga. Kami ho ay talaga nasa kalsada sa mga oras na ito. Ayan, ha? Tikman nga natin. Ay, ang sarap. Parang nasa Japan ka na rin. Ayun. Ang lasa. Talagang sukatan daw ng maayos na pagpapatakbo ng negosyo. Ang kita nilang 100K kada buwan. Passion and love lang sa cooking yan eh. Kung mahal mo yung ginagawa mo, kung mayroon kang passion doon sa ginagawa mo, kahit 30% markup lang, okay na sa'yo eh. Mabibigay mo pa rin yung quality na pagkain na isa-serve mo sa customer. More or less, less than 100. Gusto ring mag-share ni na Adrian at Ron ng susi ng kanilang tagumpay. Hard work. Pag sinabi mong hard work, wala kang pinipiling oras. Wala kang pinipiling araw. Basta bira ka lang ng bira, i-push mo lang ng i-push kung ano yung pangarap mo sa buhay mo. Yung mapagod, it's normal. Wala namang madaling trabaho siguro. Malaking bagay ang gimmick sa negosyo, pero bago ang kung ano-anong pakulo, ang kalidad muna ng produkto ang dapat masigurado para tiyak din ang panalo.